Palakpakan natin ang ating Panginoon habang lumalapit, Pastor Ramel Llenado. Hallelujah. Amen. March 7, 1876. Si Alexander Graham Bell changed the world because of his strong desire. Because of his strong desire for better communication. Ang ihading wife is naay problem sa dalunggan. At the same time, ang iyang mama po bungol-bungol. Tungod sa family problem, nagkaroon siya desire for better communication. And for that reason, March 7, 1876, si Alexander Graham Bell nakadiscover sa telephone. Okay? Ang unang telephone. And because of his strong desire na change ang kalibutan, and hangtod karon kita nag-benefit. Okay? December 17, 1903, si O'Neill and Wilbur Wright, ang first successful nila nga power flight, changed the world because also of their strong desire to fly. Dagan silang mga attempts and failures, dagan sila giatubang nga mga kaso, but in spite of that, ang ilahang gi-desire finally na fulfill, and because of that, nag-benefit ta hangtod karon nga maka-travel ta around the globe. Ang isa sa mga powerful defense sa country, ginagamit nila ang mga fighter jets, and it originates December 17, 1903 tungod sa Wright brothers. Duha silang mag-igsoon. Okay? Because of their earnest desire to accomplish something. Okay? So through desires, we accomplish our goals. Tungod sa mga desire, daghang tag goals ma-accomplish. Hallelujah. Atong isugutan karon kaning the power of desire. Ang gahom sa desire. Ang desire means a strong yearnings. Usa ka force, motivating factor nga magtuklod sa tuwa to accomplish something. Siguro few hours from now moatubang nata sa bag-ong year 2024, daghan tag desire. We desire promotion, nag-desire ta o balay, nag-desire ta nga maimpas atong utang, nag-desire ta nga makapalit ag lingin-lingin para unyang gabi. Wala na tana, pero sometimes ang aban sa tuwa nakapalit og sakyanan because of strong desire. Nangutang na lang good, nag-loan, giprinda ang basak para lang mapalit ang sakyanan or motor or laptop or cellphone o guban pa. They risk their lives sa ilang sweldo, gamay na lang makuha para lang maka-accomplish something. And strong desire magdala sa tuwa sa dagko nga accomplishment. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 22, si Paul nag-challenge nga flee from lust and pursue righteousness. Gi-advise ang mga Christian nga mag-desire ta og righteousness. Mag-desire ta og mga great things para diha sa Ginoo. So, gusto na ko mag-challenge sa inyo karong 2024, mag-create a godly desire for God. Maghimo tag bag-ong desire. Siguro sa una, nag-desire tag mga gitawag nato finances, daghan tag desire para sa atong kaugalingon,
But sometimes nakalimutan nga mag-create tag desire for God. Hallelujah. Unang punto atong lantawon diri karon is that godly desires attracts God. Pag ang tao na ay godly desires, it attracts God. Na ay gitawag na to law of attraction. Unsay maka-capture sa mata sa Ginoo para sa imong life. Unsa nga way nga makot nimo ang attention sa Ginoo. Kanus-an nimo makuha ang mapansin, makuha ang imong pansin diha sa Ginoo. Okay? So unsa atong desire karong 2024? Ako nagatuo manghigala tanan ta daghang gipangandoy. Daghan ta gipangandoy para sa atong pamilya, para sa atong mga anak. No, ang uban nang abroad na lang para silang anak. Imagine, biya nilang pamilya nagato sila abroad para lang silang anak. Pagdagko silang anak pangbiyaan dahil sila frustrated kay sila mag-blame sila bisag ginsa. Pero makita nimo manghigala nga mahimo nila ang tanan para sa ilang mga anak. So meaning ugbot hunaw-naon pwede gid itang mag-desire para sa spiritual nga butang para pod na ay mahimo ang Ginoo sa atong life. It's because what caught God's attention para sa atong life, it started by our desire. Hallelujah. James chapter 1 verse 15, ang atong text nagaingon dinhi manghigala. Hallelujah. When desire has conceived, okay? When desire has conceived, it gives birth to sin, and when sin it is full grown, it brings forth death. Makita ninyo no? When desire has conceived, meaning ang desire na ay sariling timetable. Ang desire is kinahanglan nimo siya i-nurture. Kung ang desire imo siyang i-maintain, naagi siya sariling timing para sa iyahang gitawag nato kanang ultimate nga padulnganan asa ka dadon. Now, this subject nagisgot ni sa temptation, nga ang temptation magsugod sa desire, ug tungod sa desire, pwede nga ang tao maimpyerno sa mali nga desire. Pwede nga ang tao ma-separate sa Ginoo sa mali nga desire. Pwede nga ang usa ka tawo mawala sa pagpangalagad tungod sa mali nga desire. Nga, kung imong sabton manghigala, no, ang sala magsugod sa desire. Nya, kung ang tao makasala, ang iyang sala nagikan sa desire. Ug tungod sa iyang desire, ang tao nakasala. Ug kung ang sala moabot ang panahon, imong in-nurture na gitawag na to nag-habitual sin. Kung makasala ka, dili ka maimpyerno. Pero kung imong i-habitual, gitawag na nag-habitual sin. Ang Bible nagtawag ana iniquity. Iniquity means habitual sin. Kung imo nang i-maintain, then magdala siya spiritual nga kamatayon. Kano sa man ang nagsugod? It started with a wrong desire. Now, atong sugdan manghigala karong tuiga, sugod ugma, mag-create a godly desire. Because godly desires attracts God. Psalms chapter 27 verse 4, atong obserbahan si David. Now, si David is a king, si David manghigala is a warrior, pero asa man siya nag-start? Magbalantay lag karniro. How come ang usa ka ordinaryong bata, ang usa ka rejected sa family, wa na gani gi-consider nga anak, how come mahimo siyang king? What leads him, what brings him nga nahimo siyang great in the eyes of God? I do believe because of his godly desire. Sa 150 sa Psalms, 73 chapter gikan kang David. Memorize mo nga itong Psalms 70, Psalms 23:1, Psalms 27, mo man ang mga chapter nga memorize na ko. Gwapo kaayo nga mga verses, no? Tanan na compose ni David during sa iyang pagbantay sa karniro. So,
Kung imong i-rate kinsa si David, makita nimo kinsa siya kung imong basahon ang Psalms. Almost sinulat sa Psalms, makita nimo unsa ang desire ni David para sa Ginoo. 73 chapters sa Psalms gi-compose ni David. Makita nimo unsa siya ka-hunger diha sa Ginoo. Ingon sa Psalms 27 verse 4, ingon siya, one thing I have desire. Naa siya'y usa lang ka desire. Nangandoy si David og usa ka butang. Unsa man na iyang gi-desire? Ingon siya, dili bahandi, dili madato, dili mahimong sikat, dili mahimong kuyaw. Unsa man iyang gi-desire? That I may dwell in the house of the Lord. Ang iyang gi-desire isa lang. No? Ingon sa dito, to behold the beauty of the Lord. Gusto niya kanunay ma-feel ang presensya sa Ginoo. Unsay atong gusto kanunay ma-feel everyday? Makasakay tag Nissan Terra nga sakyanan, gwapo kuyaw kay katanawon. Unsa kay mong desire? Makabalay ka og two story niya kanang imo na gyud sarili. Manghigala, dili na mao ang gi-desire ni David. Ang gi-desire ni David, ingon siya, one thing I have desire of the Lord, that I may dwell in the house of the Lord forever. Grabe, no? Nga kung boto naon, si Moses gisugo sa Ginoo nga tukuron ang tabernakel. Si King Solomon gisugo sa Ginoo nga tukuron ang templo. Pero si David wala sugua sa Ginoo, kundili siya'y nag-desire nga mutukod sa templo sa Ginoo. Makita nimo nga what makes him kanang attract, what makes God attracted sa mata sa Ginoo si David, because of his strong desire. Hallelujah. So sa 1 Samuel chapter 13 verse 14, no, si Solomon nag-disobey, si King Saul nag-disobey, no? Nagdali-dali siya offer og altar nga sacrifices nga dili pa time pag-abot ni Samuel. Unsa man ni imong gihimo, Saul, King Saul, no? Nga wala man ka nakahulat sa kuha. So makita nimo nga si Saul is after sa throne. He is not after God. And because of that, ingon dito manghigala sa verse 14, the Lord hath sought himself a man after his own heart. No? Makita nimo ang Ginoo nakakita dahil sa kasing-kasing ni David. Naay tao nga nag-disobey, appointed. Gi-appoint si Saul sa Ginoo. Dili siya accident. Part siya sa plan sa Ginoo. But this time, nakakita ang Ginoo nga si Saul is after the throne. He is not after God. Ang uban sa tuwa, after money, after riches. Yes, we need that. Kinahanglan tanan. Ako nang hinahanglan ko, ana. But the question is, si David manghigala, lahi iyang gi-after. Ang yang after is ang Ginoo. Ingon ang Biblia manghigala, nakakita ang Ginoo lalaki nga kanunay nangandoy sa iya. And that makes David great in the eyes of God to the point nga siya ang gi-replace. Why is that? Because of David's strong desire. Alexander Graham Bell naka-change sa world because of his strong desire. Naabatay strong desire this year, 2024, to be used by God. Naabatay desire at one time nga ang atong mga hinaguan, atong mga kinitaan, atong mga tinaguan diha, at one time makaingon tag ako ning ipagamit sa mission. Naaba na nga desire. Because one day mamatay ta, ibilin lang na nasa atong anak, maglisod pag ikagkuha. No? So makita nato manghigala, we need a desire for God. 2 Samuel chapter 7 verse 4 hangtod sa verse 6, ingon ng Ginoo kang Nathan, ingon si Nathan, no? Buhata unsay naa si mong kasing-kasing, gingnan niya si David. So pero usa ka gabi, ingon dito sa verse 3, ang Ginoo nakigstorya kang Nathan, no? Ingna si David. Usay ingon ni Nathan kang David, ingon dito sa
Verse 5, "Go and tell my servant David, thus says the Lord, would you build a house for me to dwell in?" No? Ang yung Ginoo nagingon, David, nagplano di kang buhatan ko nimog balay. Na-amaze ang Ginoo. Pero ingon ang Ginoo, dili ka pwede kang imong kamot. Naay dugo. Dagan siya gipatay during sa war. Di ka pwedeng mutukod sa temple. Ang mutukod sa temple, sige lang. Sa next verses dito, mga higala, ingon siya, ang imong kaliwat, ang imong descendants, nga mao si King Solomon, mo'y mutukod sa akong balay. Pero atong makita, pag ingon ni Nathan sa verse 4, do all whatever that is in thine heart. The Lord is with you. Pero ingon ang Ginoo, no? Nakakita ang Ginoo nga si David na desire nga tukuron ang templo sa Ginoo. So atong makita mga higala, a desire makes David a man of God, not the anointing. Gi-anoint si Saul, pero wa siya nahimong man of God. Gi-anoint si Samuel, si David, nahimo siyang man of God because of his desire for God. Palakpakan sa nato ang Ginoo. Seryoso ra kayo ta? Hallelujah. Godly desire is the secret of success. Gusto nimo ang imong 2024 ma-change? Gusto nimo imong marriage ma-change? Gusto nimo imong financial status ma-change? Gusto nimo everything sa next year ma-change? Change your desire for God. No? Katong imong desire sa kalibutan, balik tara to, ikambyo na para sa Ginoo, because once i-desire nimo ang Ginoo, everything behind you will follow. Kung basahin nimo ang Psalms chapter 23, no? Ingon dito sa verse 6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Si David, nag-desire siya nga makasimba lang, pero kabalo siya nga kaning goodness and mercy is autopilot. Once na kay desire para sa Ginoo, kanang goodness and mercy, kung imong sumatotal na, ang meaning ana, God's favor. Pag naay favor ang Ginoo, ang imong trabaho sa isa ka tuig, pwede mo nang makuha in just one day. Because the goodness and the mercy will automatically follow us. Hallelujah. So without godly desire, evil desire will take place. Kung wala tay godly desire, paningkamutan sa yawa nga dili ka magka-desire sa Ginoo. Dili kayang patyon sa yawa ang imuhang destiny, pero kaya niyang patyon ang imong desire para sa Ginoo. Hallelujah. So, 2 Chronicles chapter 16 verse 9, God is looking for someone, no, who desires for Him. Nangita ang Ginoo og tao, no? The eyes of the Lord running to and fro. Put pasabot, murag kamo ba nakoy gipangita nga tao diri, magsigi kog tan-aw. Sige kog pangita kung kinsa gyud ang nangita sa Ginoo. Ang Ginoo nagsigig lantaw-lantaw. Kinsa man ning tigsimba diri nga nag-take note. Kinsa man diri nga text panahon sa simba, no? Ang Ginoo nagalantaw nga naay heart para sa Ginoo. In fact, kung imong sabton ang verse, God is more willing to bless us than we are asking God nga i-bless ang ato ang self. Mas willing ang Ginoo mohatag kaysa kita nga nagapangayo. Kung naatay right heart, ingon ang Biblia, ang Ginoo nagsuri-suri, nagapangita kinsa ang iyang panalanginan. Kung ang amo nangitag masaligan nga sekretary nga mo plastar dito sa kaha, kung ang amo nangitag trabahante nga mo trabaho bisag walay makakita, kung ang amo nangitag mga tao nga masaligan nga mapialan sa mga trabaho, tawo na unsa pa ka ang Ginoo nangita pud. Hallelujah. So atong makita mga higala nga ang atong godly desire is the secret for success. Kung gusto kang mausab ang imong tuig next year, join karong Sabado, mag-create kag bag-ong desire diha sa Ginoo. Get involved. Get involved. Akabalo ko ang uban sa tuah lagyog balay, dili kakaya mo join diri sa prayer. Kabalo ko na maglisod ta sa transportation,
sa Pliti, sa Kalayo. Pero once you have a desire, just create a desire. Kung kana nga desire, imuhang tutukan diha sa Ginoo, basin one day, tagaan kag motor sa Ginoo para lang mahatag ang imong desire. Psalms 37:4, delight yourself in the Lord and He will give you the desire. Kano sa niya ihatag ang imong desire? When you start to delight. Start to create a desire for God. Lord, gusto ko mag-pray every day. Pero lisod sa ako. Pero make it your habit to ask God, Lord, gusto ko mo join sa choir. Lord, gusto ko mo join sa ministry. Lord, gusto kong ma-involve sa church. Lord, gusto ko... Amen. Everything starts from a desire. Just make a desire. Pagtinguha lang. Because your desires attracts God. Kung maka-attract na sa Ginoo, makita sa Ginoo manghigala ang imong desire, and one day God will grant the desires of your heart. Palakpakan na to itong buhi nga Diyos. Hallelujah. And lastly, don't let the devil kill your desire. Ayaw tuguti nga kawaton sa yawa ang imong desire. Kay once makawat sa yawa ang imong desire, no? Para ganina, na yung mga nagtestimony ganina, ang uban na gihimo ang Ginoo, na milagro ang Ginoo, no? Nami gibisita ni Pastor Tony, na milagro siyang life, nabanggaan siya truck, unya nasa ilalom niya ang motor, di maitsura, unya buhi siya. Pero wala na testify diri. Paningkamutan sa yawa nga dili to matestify para dili mahimaya ang Ginoo. Kung dili ka mangitag way makatestimony, ang yawa maningkamot nga imo tong makalimtan ug mahimo na siyang panos. Once panos na, di na magamit. Mapanos ang gihimo sa Ginoo sa imong life, dili nimo mag-glorify ang Ginoo. Okay? So, ayaw tuguti manghigala nga kawaton sa yawa ang atong desire. Galatians chapter 5 verse 16 to 17, no? Walk in the Spirit. Asa man na magsugod, meaning through involvement in every church activity. Being a part of the team in every church activity. Walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. Ang atong flesh na sariling desire. Ang atong flesh nangandoy og mga selfish desire. Para lang sa atong kaugalingon, para lang kitay musikat, para kitay madato, para kitay mukuyaw, para lang na mag-usay, mag-hoarding na ta, para sa atong kaugalingon, without even a single desire. Lord, tabangi ko ng akong salapi makahatag himaya sa imo. You have to create a desire for God. 2024, make it your ambition nga maka-desire ta diha sa Ginoo. Karong 2024 July, ika-10 years na namo diri. Nabalik mi from Dipolog is 2014, July to 2014. Pagbalik namo diri manghigala, daghang kayong mga area nga pwedeng makawat ang among desire. Tanang mga opportunities gihatag sa moa. For these long 10 years, in all sides, pwede ming mutipas panawagan sa Ginoo. Sa mga wala nakaila sa ko, abang mga pastor nagingon, maragwa naman kay planong mamastor. No? Daghang kay mga opportunities, but pasabot manghigala sa pagpangitag kwarta, pinagi sa abilidad sa tao, pinagi sa kaalam sa tao. Daghang kayong opportunity nga pwede ming mawala sa panawagan sa Ginoo. Pwede kong maingon, pwede naman may mag-support, pwede naman may mag-inani. Manghigala, for these long years, for 10 years, ako na lang iapilo ng 2024, hallelujah, isa lang yun akong pangandoy. Mabalik ko sa ministry. Tinood na ako diri. Pero,
Gusto ko mabalik yun sa akong full-time ministry. And na-fulfill na yun na karon. Palakpakan na to ang Ginoo. Amen. Hallelujah. Kay giprihan naman ko karon. Meaning, nahatag na sa Ginoo ang akong desire. Di na yun ako na ipakawat sa yawa. Dagang kayong mga opportunity na ko, mag-gusyo ta diri. Oh, naaman tayo kapital. Ala, buakon ta na alkansya diya. Akong asawa, suporta po sa kwa. Ang sige plano nimo. Magnegosyante, mamastor. Hallelujah. Thank God. Na ako'y nakita ng mga pastor nga wa gyud makawat ang ilang desire para sa Ginoo. In all sides, gwapo kayong testimony natin net ganina. Dili lalim ilang naagihan, pero ang ilang desire for God wa gyud makawat. Sila Pastor Ken, no? Dagkong opportunity offer sa ilang business sa iyang parents. Siya na ang pwedeng mudala sa ilang business. Pero makita nimong higala, wa gyud nila gipakawat ang ilang desire para sa Ginoo. Manghigala, unsa ka ta? Nag-desire ta o walay makawat sa ato kay wa tay desire. Basig walay kawaton sa ato. 2 Timothy chapter 2 verse 19, the Lord knows who are His. Kaila ang Ginoo kinsa ang iya diri. Diring dapita, kaila ang Ginoo kinsa iya diri. Basig wa pa kaila ang Ginoo sa tua. So manghigala karong orasa i-challenge ta mo. Mag-create ag desire para sa Ginoo. And thank God for these long years waiting. Dugay pinaabot. Usahay, magsigi ko pawalihon ko diri pero wa na ko na feel nga nabalik ko sa ministry. Wa na ko, moral lang ko kanang minister lang ko diri. Pero thank you Lord. Hallelujah. Gihatag sa Ginoo ang gi-desire sa akong heart. I'm back. Balik na ko online sa full-time ministry. And let it be manghigala karong orasa daghan pong mahimong susama niya na. Si Paul, ingon siya, isa lang ang akong desire nga maabot niya ang dag-anan, maabot siya sa katapusan sa lumba. So manghigala, kopyahon na to si David. What makes him a man after God's own heart? Because of his strong desire to build God's temple. So manghigala sa itong pagtapos karon, ang success tomorrow 2024 dili magsugod sa imuhang education, dili magsugod sa imong talent, dili magsugod sa imong skills, magsugod sa imong desire para sa Ginoo. Kung naa kay desire para sa Ginoo, goodness and mercy will follow all the days of your life. Dili ka pasagdan sa Ginoo. Palakpakan nato itong buhay nga Diyos. Iduko nato itong mga iulo. Hallelujah. Samtang natuko. Pwede ba tayong magsitayo? I-stretch forth natin ang ating kamay at i-ordain natin sila as full-time evangelist. Amen. Pag evangelist, talagang nakakarating sila sa 4 na sulok ng Mindanao. Amen. Hallelujah. Praise God. Ngangyo ko si Pastor Kenneth. Pastor Tom, pray tayo sa kanila. Si Pastor Erning, diyan ka na lang. Doon siya, mahirapan siya. Okay, let's pray together. Let's stretch forth our arms as we ordain them as full-time evangelists. Hallelujah. Heavenly Father, right now, oh God, how we humble ourselves, oh Lord God, tonight in this place. We know, Lord God, that this is your will to preach the gospel in every place that they can reach. Right now, oh Lord, we thank you for giving this church a couple, oh God, who is faithful and can be trusted with your words, oh God. Tonight we gather here, oh Lord God, as we believe that you are a miracle-working God in the life of this couple. We ordain them as full-time evangelists.
We dedicate their ministry for fruitfulness, O Lord God. I pray, God, that you will continue to equip them with greater wisdom, Lord God. That you will make them a living testimony of your grace and even your mercy, O Lord God. We ordain them, O Lord God, as we lay hands upon them, Lord God. Make them a fruitful evangelist of your words, O God. This we ask you in Jesus' name. In Jesus' name, Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Maraming salamat. Thank you, Jesus. Hallelujah.